Sabi, Coach Oli, sabi ni Rashid, malamang pinatakas yan. Ito po, tinakpan ko na lang. Hindi ko alam kung nilabas to ng iba sa balita o sa mga vloggers. Pero for safety ko na lang. Tinakpan ko ang mukha at saka yung prison number at saka yung kanyang pangalan. Binura natin, no? Kasi alam nyo naman, medyo napapag-initan tayo at alam ko may mga nag-aantay na tayo ay magkamali, no? So kung nilabas man yan ng iba na andyan ang kanilang pagmumuka, okay lang po. Wala pong masama. Basta sa akin, para iwas pag-initan, alam mo naman, di ba? Alam nyo na yung issue. Maraming mga tao dyan, inaantay kami magkamali. So, binura ko na lang, tinakpan ko yung mukha, pero yan yon. Okay? So, nakatakas sa Sablayan Prison and Penal Farm. Kailan? October 11, 2023. Anong date na po ngayon? October 13 na po. And until now, wala pang balita. Pinatakas po. Taga saan siya? Ilocos Norte. Nakakulong siya sa Sablayan Prison and Penal Farm. Taga Ilocos. Taga Ilocos Norte. Mababasa nyo naman. Ang address niya ay Ilocos Norte. Okay? Ang kanya pong kaso ay simple theft lang naman, no? Kaya lang meron po tayong balita dito sa Sablayan Prison Farm, diyan po daw nila tinatambak ang mga Chinese drug lords, no? Ewan natin kung ito po ay accurate. Babasahin ko po, diyan po nila tinatambak ang mga high-profile Chinese. Okay, so bakit delikado doon? Pag may high-profile na Chinese, ibig sabihin maraming pera. At ito ay nakatakas. Ang mahirap nito, baka mamaya may pinapatrabaho. Ganyan po. At kahit po sa Senate hearing, kahit po sa Congress, lumabas na yung issue na yan, na merong pinapatakas dahil may ipapatrabaho sa labas. Ngayon, aantayan natin kung sila ay makakalampag dito. Kasi October 11 to, hanggang ngayon wala pang balita sa media. At ito ay dapat inaamin ni Katapang para naaalarma ang taong bayan para naisusumbong po ito. Ito po ay ang inalarma lang nila dito ay ang NBI at PNP, Philippine Army at other law enforcement agency, no? Pero ito, maalala nyo, itong si Kataroha ata ang kanyang apelyido nung huling nakatakas. Ang tagal nila bago sinabi na merong nakatakas. Parang ang datingan ay sila muna ay nag-uusap-usap, sila muna ay gumagawa ng kwento, gumagawa ng script, pag-usapan muna nila kung paano nila i-explain. Kaya kung ako sa inyo, Katapang, wag nyo nang pagtagalin ito. Medyo magtataka lalo ang taong bayan kung merong nakatakas at hindi nyo ibinabalita. Hindi natin alam kung kasabwat ang media rito dahil sila ay tahimik na naman ng kanilang mga bibig. Pero syempre, hindi naman lahat, especially yung, ito'y probinsya po, at medyo sabihin na lang natin, ang kanyang kaso ay mababa lang naman, no? Simple theft. Pero nakatakas pa rin. Okay? So, hindi natin alam kung ito ay sadya ng medyang hindi mag-ibalita or hindi talaga nila alam. Pero kahit sa anong pamang kadahilanan, dapat ito ay binabanggit, ito ay binabalita, ito ay sinasabi ni Katapang. Hindi pwedeng hindi.
dapat naaalarma nga ang taong bayan. Kasi pag may tinatago, kadalasan po, merong anomalya. Iisipin ng tao pagka hindi nyo to binalita. Pero lumabas sa mga vloggers, ay iisipin po ng taong bayan ay sinadya nyo tong pinatakas. Tapos, may papatrabaho, tapos, pababalikin nyo. Kasi kaduda-duda yan, ha? Okay? Well, anyway, hindi natin alam kung ito ay may katotohanan, pero meron lang po nagsisend sa atin. At alam ko, binalita to ng iba. Pero, malay natin. Hindi, malay lang natin. Hindi ako nagsasabi. Alam nyo na. Ha? Malay natin. Madinig nyo mismo kay DJ Bantag. Malay natin. O, di ba? Itong pagtakas ay madinig nyo mismo kay DJ Bantag soon. Di ba? So, kung ako sa inyo, kung ito ay may katotohanan, i-declare nyo po ito katapang. Ipaliwanag nyo sa taong bayan. At para kayo ang maglabas ng mukha kasi baka kung ano pang magawa nito. Baka mamaya mag-e-election pa man din. Local election. Baka anong pinapatrabaho nyo dyan. Hindi po sila katapang ha. Baka kung sino man dyan ay may pinapatrabaho. Para maalis ang duda, magpaliwanag kayo. Total naman, mahilig kayo magpa-presscon. Di gamitin nyo yung presscon. Alam nyo, ang pagpapa-presscon ay to inform the people. Lalo na kung sila po ay kasali sa sitwasyon. Definitely, sa ganitong pamamaraan, kasali ang mga Pilipino kasi dapat silang mawarningan na merong nakatakas na ganito. Hindi yung pag may pakita kayong gilas, yung pero meron kayo ginawa, kunwari ginibanyo kubol, saka kayo magpapapreskon, naglagay kayo ng kadiwa dyan, etc. etc. Saka kayo magpapapreskon. Pero pag pangit, na dapat malaman ng taong bayan, tahimik kayo. Minsan, mas magandang malaman ng taong bayan yung pangit katulad nito kasi delikado buhay nila. Para pag nakasalubong nila sa kalsada yan, sila ay ma-defend nila ang sarili nila and at the same time, baka mahuli nila. Kasi ang problema dito kay Boying, kami ang inuutosang hulihin si Bantag. Citizen arrest daw. Di pahuli nyo rin sa taong bayan to, ilabas ninyo yung pagmumukha nito. Hindi yung kami ng, kami? Tagahuli ng ng gusto nyong hulihin? Porket hindi nyo mahuli, kami ang huhuli? Kami inuutusan ninyo? Manghuli kung sino-sino? Mamaya pahuli nyo sa amin si Tebes. Wag ganun. Wag kami lang utusan nyo. Utusan nyo rin yung taong bayan. Warningan nyo sila. Nang maalarma sila dito. Tapos sabihin nyo, hulihin nyo yan ha. Brad, alam ko pangalan mo. Pwede ba kita ma-interview? Ha? Hindi kita hindi mo kailangan puntahan ako. Kontakin mo lang ako. 0913-143-14344. Kontakin mo ako, i-interviewin kita, ha? Okay? Kung hindi ka nila mahuli, interviewin kita, alright? Buhay Canada 519, maraming salamat po. Hello everyone, especially to you, Coach Oli. Marami pang nagmamahal na men in uniform kay Tatay Digong. Hoy, BBM, huwag iiyak. Hoy. Totoo, marami pang nag-aantay. Maraming salamat po. Buhay Canada 519. Maraming salamat po sa kusang loob, ba? At sa pag-sponsor ng live ko. Ay, Gina Mix Videos at Brothers Traveler, shout out sa iyo, ha? Kaya, kung talagang gusto nyo ng citizen arrest, wag lang kami ang utusan ninyo. Utusan nyo rin yung taong bayan. Pahanap nyo to, tapos pahuli nyo. At kung naririnig mo at nakikinig ka sa aking live,
Paki-contact mo ang mga moderators, i-interviewin kita, ha? I-arrange mo. Oh, sinabi ni PRRD pwede namang interview. Alright? Pati si Pimentel pwede. Ha? Kaya sige lang. Well, alam mo, pag kasi kung ito'y may katunayan at hindi nila ito binalita, lalo silang babalikan nito. Lalo silang babalikan nitong balita na to. Aaraw-arawin na po natin yan. Lalo na si DJ Bantag. Baka sabihin niya, oy, ba't di nyo binabalita? Ba't di nyo binabalita yan? Oh, ginaya nyo kay Kataroa. Yung kay Kataroa, napaano lang sila dyan, pero ano yun eh? Ha? Baka napilitan lang silang ibalita yan eh. Nako, grabe sila ha. O yan, so punta tayo next topic. Sabi ni Gina Mix Videos, hindi kasi mahuli ni Boying si DJ Bantag. Kaya pinapagawanan niya sa iba. Oo nga, uutusan pa kami. Yung iba naman, ang sabi sa amin, ang bintang, natatawa na lang ako eh. Ang laki daw ng kinita ng Banateros. Isipin mo, ang patong sa ulo ni Bantag, 2 million. So, ibig sabihin, alam daw namin kung asan si Bantag, kaya lang hindi namin pinahuhuli kasi mas malaki ang binigay sa amin ni Bantag. So, binigyan daw kami na mas mataas pa sa 2 million. Grabe. Grabe mag-isip. Galing to sa itong statement na narinig ko, galing sa isang vlogger na dilawan. Sabi ko talaga, ito talagang mga dilawan? Ha? Ano? May toyo ata eh. Ha? Sabi ko, grabe mag-isip. Well, anyway, ay gusto mo yan eh. Hindi, tingnan mo. Ha? What the? Again, hindi ko minamaliit si DJ Bantag ha. Pero, sa kanya mismo, sinabi niya, hindi nga siya makatakbo dahil kulang sa pera. Babayaran niya pa kami. At saka kung babayaran niya kami, bakit pa siya kailangan magpa-interview? Hindi, nakatipid sana siya, hindi niya na kami kailangan bayaran. Alam mo itong mga dilawan, utak biyarin talaga, no? Hayley Versosa, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live ko, ha. Hayley Versosa. Zero Zone. Ay, sagutin po natin ang mga komentaryo. Libel yun, di ba? Ang alin po? Sige, antayin ko. Alin po doon ang libel? Yung sinabing binayaran kayo, okay. Sabi ni Zero Zone, yung sinabing binayaran kayo, hindi ko napapatulan. Actually, yung mga binabanggit noon, ang daming libelous. Daming libelous nung tao na yon. Kaya lang, hindi ko napapatulan kasi, alam mo, halatang halata yung nakikisaw-saw lang para lumaki yung channel. Pag pinatulan ko pa yon, lalaki pa yung channel niya, wag na lang. Wag na lang. So, at saka alam mo, nababanggit ko man siya, ako po ay gusto kong focus. Papansin mo ako yung hindi ako nakikipag masyado sa mga kapwa vloggers ng birahan ng birahan. Minsan papansinin ko ng bira, pagtapos ko ng bira, okay na yun. Or hindi ko papangalanan kasi ang gusto kong fokusan ay yung issue, hindi yung tao.
Maraming salamat po, Gemma Pasyente, sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Yan. Yun po ang talagang focus ng Banateros Brothers. At yan po ang kabilin-bilinan sa amin ni Banat Bay. Mag-focus tayo sa issue, hindi sa tao. Yung kanyang slogan na pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. No? Yun po ang aming sinusundan. Halimbawa lang. Ito, halimbawa lang Si Boying may magandang ginawa. Bagamat kami tinakot, bagamat siya ay tumitira kay Bantag, pero halimbawa may magandang ginawa si Boying. Pag may ginawang maganda si Boying, pupurihin natin. Pero hindi ibig sabihin kakampihan natin. Hindi po ganun. Pupurihin natin pag tama ang ginawa. Pag mali, bamanata natin. Doon po kami naka-stick. So, hindi po personalidad. Hindi kami magpe-personal ng tao. Halimbawa, kanina, meron akong nabalitaan, although hindi ko na ipapakita sa inyo, na tinanong siya patungkol kay Bantag. At yung sagot niya ay bagamat sabi niya tinatrabaho nila, etc., etc., merong part doon na sa tingin ko ay nagustuhan ko. Yung ang alin, natuto na siyang sumagot. Na hindi mapagpatol sa mga tanong. Hindi yung pag tinanong siya about kay Bantag, atak. Halos lahat pwedeng idamay. Pati Banateros Brothers na damay. May ganun. Ngayon nakita ko yung sagot niya kanina parang, parang natuto si si Boying, si SOJ Boying. Ibig ba sabihin ng coach, sa tingin mo mabuting tao si Boying? I don't know. Ibig ba sabihin nun, kakampihan mo? Hindi. Pero para sa akin, yung pagsagot niyang yun, improving. So pag improving siya talaga, di sasabihin ko. Pero hindi ko siya kakampihan. Yun po ang ibig sabihin natin. Bigyan ko kay halimbawa, nung eleksyon, meron akong hindi nagustuhan sinabi ni PRRD. Dito sa channel ko, binanatan ko si PRRD. Alam po yan ng mga matagal nang nanonood sa akin. Si PRRD yun idolong-idolo ko yun. Binanatan ko dito. Diba? Ganun tayo. Kasi pagka alam mo mangyayari sa atin, magiging panatiko tayo. Parang yung mga dilawan. Parang yung mga pulawan. Yung pag nakita nilang tama, mamaliin nila. Yung nakita naman nilang mali, pagkakampi nila, tatamain nila. Yun po ang ko sa inyo Yun po ang pakiusap ko na it's about time ang Pilipino ay medyo mag-level up na. Huwag tayong panatiko. Kasi yung pagiging panatiko, diyan tayo sisirain Diyan tayo nagkakamali ng boto. Bukod kay Smartmatic, kaya tayo may ipinapanalong mga kandidato na mali. Bakit? Kasi panatiko ang karamihan ng Pilipino. Kaya lagi ko rin sinasabi, pagdating sa 2025 election, hindi po apelyido titingnan natin. Ang titingnan po natin ay yung gawa. Sabi dito ni Bing, hindi ko nababanggitin yung vlogger kasi ayoko nang pag-usapan. Tama po kayo, Coach Oli, hindi tulad ni bira ng bira sa Duterte, pero yung mga kapalpakan nila dilima lang. Kita mo? Mahirap yung ganon. Alam mo nangyayari pagka ganyan, yung vlogger nawawala ng credibility. Hindi tuloy magtitiwala yung tao. Kasi hindi balanse. Pagka minamali mo yung tama at yung tama ay minamali mo, panatiko ka. At yan po ang ayoko mangyari sa atin. Maging dilawan tayo at pulawan. Na meron lang tayong kinakampihan at meron tayong inaayawan, lahat ng gawin nila tama o lahat ng gawin nila mali. Yun. So, focus tayo sa ganun, Okay? Yan po ang ating
babaguhin sa mga Pilipino. Yung ganong klase. Okay, next topic po tayo. The next performance will start momentarily.